Mga ka-Republic, matapos ang dikit at matensyong Game 1 na napunta sa tropang 5G, mas mag-iinit pa ang labanan ngayong Biyernes. Determinado ang SMB na itabla ang series. Kailangan nilang ayusin ang kanilang start at bawasan ang turnovers para hindi sila laging naghahabol. Target naman ang TNT na umabanti pa. Kailangan nilang panindigan ang kanilang composure sa crunch time at ipagpatuloy ang depensa laban kay Junmar Fajardo. Asahan na lalo pang magsisikap sina Calvin Oftana at Reynam Batak para makuha ang commanding 2-0 lead. Dito sa Game 2, i-expect natin na magiging pisikal si Jericho Cruz na nakitang nag-dirty finger na sa mga fans na nangangantyaw sa kanya. Inaasahan din ang pagputok ng opensa ni Don Trullano na kasalukuyang binabas dahil sa kanyang prediksyon na 4-0. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sa mundo ng sports, ang trust talk o matapang na prediksyon ay normal. Ngunit para itong espada na may dalawang talim. Dahil sa trust talk o 4-0 prediksyon ni Don Trullano, ginalit niya ang mga fans ng TNT, lalo na si Jojo Lastimosa na team manager ng tropang 5G. At hindi man nagkomento tungkol sa prediksyon ni Don Trullano, si Chot Reyes, mukhang naging bulletin board material ito sa locker room ng Talk and Text. Obvious na naging malagkit at pisikal ang depensa nila kay Trullano at ang resulta may 4 na puntos lang siya sa Game 1. Dito dapat ilitaw ni Trullano ang kanyang mental toughness. Oo, hindi na mangyayari ang 4-0 prediction niya dahil naunahan na sila ng TNT. Dahilan para lalong mag-ingay ang mga fans ng Talk and Text at kantsawin siya basta nakakahawak siya ng bola. Mapapatahimik lang niya ang mga buzzers na ito kung muli siyang magpapasabog ng puntos tulad ng 33-point explosion niya kontra Ginebra sa Game 2 ng kanilang semifinal series. Sa PBA, ang mga elite players ay ginagawang motivation ang pambubu ng crowd. Kailangan niyang ipakita na hindi siya apektado sa mga kantyaw at maging focus lang sa game plan ni Coach Leo Austria. Ang sabi nga, don't bark if you can't bite. Kailangang magpakita siya sa Game 2. Kailangang mangagat ang kanyang opensa. Ang bashing mula sa mga TNT fans ay hindi dapat maging pabigat kundi dapat magsilbing gasolina upang mag-apoy ang pagnanasa nilang maitabla ang series. Sa panig naman ng tropang 5G, hindi lang basta pagdepensa sa kanilang 1-0 lead ang dapat nilang gawin. Dapat nilang baunin o alalahanin ang hugot ng nakaraan. Ang SMB ang bumasag sa kanilang pangarap na Grand Slam noong nakaraang Philippine Cup, kaya sa totoo lang ang Talk and Text ang may axe to grind o unfinished business sa sagupaan nilang ito. Kahit sila ang lamang ngayon sa series, sila pa rin ang dapat maging mas gutom sa rest back. Sa ngayon daw ay parang wounded tiger ang SMB matapos matalo sa Game 1 at inaasahan ng lahat ang matinding fight back ng tropa ni Coach Leo Austria. At siyempreng inaasahan niya ng TNT. Dapat handa ang tropa ni Chot Reyes. Hindi pwedeng maging gentleman ang TNT sa loob ng court. Hindi nila pwedeng bibihin ang SMB porket lamang sila sa series. Kailangan nilang maging pisikal lalo't may Junmar Fajardo at CJ Perez at kay Don Trullano. Kung hahayaan nilang makakuha ng momentum ang SMB sa simula, mahirap silang pigilan. Kailangan ng TNT na ibuli ang SMB sa depensa para mawala sa focus. Alam ng tropang 5G na pressure ngayon si Don Trullano dahil sa kanyang 4-0 prediction. Dapat lalo nila itong i-distract. Kung mapipilit nilang magmadali ang SMB o tumira ng mga hurried shots para makabawi agad, pabor iyon sa TNT. Madalas nating marinig, the best defense is a good offense. Kapag umatake ang SMB, hindi dapat umatras ang TNT. Kung uulan ng tres ang Beermen, kailangang makasagot sina Calvin Oftana at Reynam Batak. Huwag hayaang makagawa ng run ang SMB, kailangang putulin agad ang momentum. Para sa marami, ang SMB ay para raw isang sugatang tigre, mapanganib, agresibo at handang manakmal sa Game 2 para makabawi. At di naman dapat matakot ang Talk and Text, dapat ay sila pa nga ang mas galit.
Ang SMB ang bumasag sa kanilang pangarap na Grand Slam. Isa itong motibasyon para sa mga bataan ni Chot Reyes. Para naman sa SMB, ang kanilang pagpasok sa finals ay hindi aksidente. Ito ay para ipaalala sa TNT at sa buong liga na sila ang gold standard basta all Filipino. Habang ang TNT ay naghahanap ng hustisya, ang San Miguel naman ay nasa misyon para patunayan sa lahat na pagdating sa All Filipino Conference ay sila ang nag-iisang hari. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Merson Kabady Vlog, mula naman dyan sa Oman. Salamat sa panonood lagi, kabayan. Sa iyo rin, shoutout Norman Flores. Lagi itong narito, hindi nawawala. Salamat sa panonood lagi. Sa iyo rin, shoutout Makale Antonio SM Birao. Sa iyo rin, shoutout Francis Palumayan. Magandang match up SMB versus TNT. Sana walang magkaroon ng injury, sabi niya. At sa iyo rin, Borlagatan Donald, nasa Singapore ito. Happy watching, kabayan. Ingat ka lagi dyan. At sa iyo rin, shout out RJ Vincent Silva. Malakas sila kasi andyan si Pajardo, sabi niya. Sa iyo rin, shout out Richard Robledo. Underdog, dami nga nila big man. Ano ba yan, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Vince More. Isama niyo pa si Mikey Williams, sabi niya, para manalo kayo TNT sa SMB. At sa iyo rin, shout out Junel Di Pedro. Gawa raw muna bago yabang. At sa iyo rin, shout out Benji Rabe. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.